Sa punto namang pong ito, makakapareham natin muli si Attorney Jojo Batiller, Legal Counsel mula sa Gonzales Batiller Bilog Libres and Reyes Law Office. Magandang hapon po, Attorney, at welcome back sa Tres sa Tanghal. Magandang hapon din, Greg. Magandang hapon sa mga tagapanood. Attorney Jojo, ito ngang bagong witness ng prosecution ay isa na namang hostile witness o itinuring bilang hostile witness. How do we classify a witness po ba para maging isang hostile witness? In this case, kailangan po ba dati o kasalukuyang empleyado ng OVP o ng Vice Presidente? Tama. Because ang witness dati or kasalukuyang empleyado ng Vice Presidente, you can expect that the testimony they give will be favorable to the OVP or will protect the actions of the OVP. Kaya nga hostile because this is contra to the position taken by the prosecution. Sa manner of questioning, sir, ano po bang difference kapag ang kausap sa witness stand ay isang hostile witness o regular witness lamang? Ang diferensya lang naman sa hostile witness, pwede ka nang magtanong ng leading question. Mas malawak po ang pwedeng itanong, kumbaga. Kumbaga, diretsahan. Kasi sa regular witness, hindi pwede yung leading. Kailangan i-lay down mo yung predicate bago mo ma-diretso yung punto mo. Dito, pwede ng diretso, leading question. Ito kahapon, Attorney, yung huling pagharap ni Special Disbursing Officer Gina Acosta na isa ring hostile witness, sinabi niyang siya mismo yung nag-abot ng daang-daang milyong pisong halaga ng pera kay Colonel Lachica kahit na hindi naman siya yung non-binding officer. Alinsunod po sa utos din ito. Kahit na ano po bang ibig sabihin ng non-binded officer, Attorney, at bakit po mahalagang anggulo ito sa nagpapatuloy na trial? Usually, itong mga what we call bonded officers, ito yung mga humahawak ng pera. So, yung Special Disbursing Officer, dahil siya nga ang hahawak ng pera, may bond yan na pagka nawaldas ang pera o hindi nabigay sa tamang tao, sagot ng bond. Dito, from Gina, na bonded officer, binigay lang niya kay Lachica na non-bonded. So yun, meron ng ano niyan. Meron diyan sa joint memorandum, dapat ibigay kaagad sa direct beneficiary. Dito, dinaan niya sa security officer na hindi bonded. So, well, we will find out sooner or later kung magiging responsible ba or they will hold responsible the Special Disbursing Officer na Gina Acosta at saka si Lachica. Attorney, speaking... Yes, Attorney. Go ahead. Speaking of Lachica, kahapon nga po dun sa tanungan ng mga senator judges kay Acosta, madalas ang sagot ni Acosta ay hindi niya alam dahil hindi naman daw siya ang nag-implement ng projects on the ground. At mismong itong si Lachica, yung kanyang pinag-abutan ng pera o ng confidential funds. Gaano po ba kahalaga itong mga naging statement ni Acosta para sa prosecution lalo na dun sa pagbibigay din sa Article 1? Well, it established that naging careless, so to speak, si Acosta sa pera ng tao. Kasi dapat hindi niya binigay sa non-bonded officer. Dapat siya mismo ang nag-disburse kasi yun ang requirement. Siya mismo, the Special Disbursing Officer, shall directly give it to the beneficiary. Dito, basta na lang binigay niya. At saka nakikita mo na yung sa pag-liquidation, hindi naman siya nagtanong ng kung anong-ano. Basta kung ano lang ang sinabit sa kanya, tanggap niya. Well, we will find out soon enough kung sufisyente yung excuse ni Gina Acosta ng ombudsman pag dumating ang kaso sa ombudsman. Alright, maraming salamat pong muli, Attorney Jojo Batiller, sa inyong insights at sa inyong oras. Maraming salamat po, Attorney.